Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ngayon si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Bong. Magandang araw po. Thank you po sa mensahe nyo. Kamusta po kayo? Mabuti naman, Joel. So, proceed po tayo sa unang katanungan. Marami ngayon ang pagod na dahil sa sari-saring problemang kinahaharap. Gulo sa mundo, bansa, at personal na buhay. Paano kami magtsatsaga sa aming pananampalataya, lalo na kung sa aming palagay ay di namin naririnig o nararamdaman ang Diyos? Ayan. Alam nyo, ang ating pananampalataya hindi nakabatay sa ating pakiramdam. Nakabatay ito sa katotohanan kung sino ang Diyos sa atin. We need to trust His character. We need to trust His promises. Kaya we keep on meditating on His words kasi yun ang kailangan nating panghawakan eh. At patuloy tayong magtiwala na ang palatuntunan ng Diyos ay hawak niya, hindi hawak ng sino mang tao. So, gawin natin yung pinagagawa niya sa atin. Kasi sabi ng Bible, ba, seek first His kingdom and His righteousness. At lahat itong inaalala natin and all these things, sabi niya, shall be added unto you. Yung mga inaalala natin kakainin, susuutin, pati yung ating mga titirhan, minsan yun ang mga concerns natin eh. Pero yung nagdadagdag concern, yung mga hindi naman talaga necessity ng buhay, parang pati yun nagiging dagdag. Kaya you focus on God, you focus on what God wants us to accomplish instead of focusing on our needs. Problema ng Diyos yun. So para naman po sa ating ikalawang tanong, kung paulit-ulit na ang nakikita namin na korupsyon at kawalan ng hustisya sa aming bansa, ano ang dapat maging laman ng aming dasal na magpapakita ng aming tapat na pananampalataya sa hustisya ng Diyos? Ayan. Alam mo, yung mga nakikita nating mga kadiliman, huwag kang mag-alala. Lalala pa yan. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Difficult times will come, di ba? At the latter days. And normal yon. Pero tayo, we need to keep on doing yung mission natin. Tuloy tayo doon kasi ang atin, hindi naman itong mundo natin eh. Ang mundo natin yung eternity with the Lord. Kaya He wants us to be part of the rescue team para doon sa mga ililigtas niya na kailangan ginagamit tayo ng Diyos as His instrument to save them. Kaya importante na ang focus natin doon sa kagustuhan niya, hindi yung sa kagustuhan lang natin. And when it comes to corruption, tayo rin maging tuwid tayo. Huwag tayong makigaya sa kanila. Kaya sabi ng Bible, do not join them but expose them. Kung may mga pagkakataon tayo na ma-expose sila, gawin natin. Di ba? Hindi lang tayo basta mananahimik. Kasi nga, sabi nga nung nakaraang message, di ba? Yung if you know what is right and you did not do it, kasalanan yun eh. So we need to stand against evil. But at the same time, with all humility, let's trust the Lord for what He will accomplish. At para naman po sa aming huling katanungan, dahil sa instant o digital age, hindi na natin maiwasan maging mainipin o umikli ang pasensya. Paano namin ididisiplina ang aming mga sarili upang kami ay matutong maghintay ng may pagtsatsaga? Ayan. Alam mo, yung self-control, nanggagaling din yan sa Diyos. Kaya nga, the fruit of the Holy Spirit is love. And yung dulo niya, self-control. Kaya kung gusto mo maging matyaga, always allow yourself to walk by the Spirit and be filled with the Spirit. Kaya naman sa wag nating makigaya doon sa mga nagmamadali kasi tandaan nyo, speed is the enemy of God. Kaya sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not get tired. And they will walk and they will not get weary. So napaka-importante nun na you wait upon the Lord. Diba? Kasi si God pa rin ang nakaupo sa trono at siya pa rin ang nakakaalam at magpapatupad ng kanyang mga palatuntunan. Okay, maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!